Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay higitan. Isa sa pinaka malakas na tukso sa buhay ay gumanti. Kapag nasaktan tayo, gusto nating manakit din. Kapag pinahiya tayo, gusto nating mapahiya rin ang nakasakit sa atin. Kapag niloko tayo, gusto nating makabawi. Kapag tayo ay pinakitunguhan ng masama, parang may boses sa loob natin na nagsasabing, bayaran mo, tapatan mo, ipakita mo sa kanya, gantihan mo. At kung tutuusin, parang makatarungan naman yun, di ba? Kaya nga, noong panahon ni Jesus, may batas na nagsasabing mata sa mata at ngipin sa ngipin. Sa unang tingin, parang malupit ang batas na ito. Ngunit sa totoo lang, noong panahon nila, ito'y batas ng katarungan. Layunin nitong pigilan ang labis na paghihiganti. Kung isang mata ang nawala, isang mata lamang ang kapalit. Hindi 2 mata, hindi buong buhay. Ngunit nang dumating si Jesus, may itinuro siyang mas mataas sa katarungan. May itinuro siyang higit. At ito ang laman ng ating ebanghelyo sa araw na ito ayon kay San Mateo. Sinabi niya, huwag ninyong gantihan ang gumawa ng masama sa inyo. At pagkatapos ay nagbigay siya ng mga halimbawa na tila napakahirap tanggapin. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pati ang isa. Kapag may kumuha ng iyong balabal, ibigay mo na pati ang iyong tunika. Kapag may pumilit sa iyong maglakad ng 1 milya, samahan mo pa ng 1 pang milya. Sa unang tingin parang imposible. Parang sinasabi ni Jesus na magpakaapi ka. Ngunit hindi iyon ang kanyang punto. Hindi niya itinuturo ang kahinaan. Itinuturo niya ang lakas ng pag-ibig. Dahil madaling gumanti, ngunit napakahirap magmahal. Madaling sumigaw, ngunit mahirap magpatawad. Madaling manakit, pabalik, ngunit mahirap piliing huwag manakit. Iyan ang kaibahan ng mundo at ng ating ebanghelyo. Ang mundo ay nagsasabing kapag sinaktan ka, gumanti ka. Ngunit si Jesus, nagsasabing kapag sinaktan ka, magmahal ka pa ng higit. Higitan mo. Pansinin natin ang salitang yon, higitan. Hindi lamang sapat, hindi lamang minimum, higit. Kapag pinilit kang maglakad ng 1 milya, maglakad ka ng 2 milya. Kapag may humingi, magbigay ka. Kapag may nangailangan, tumulong ka. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay hindi nabubuhay ayon sa minimum requirement ng pagmamahal. Nabubuhay siya ayon sa maximum generosity ng puso ng Diyos. At kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, ito mismo ang ginawa niya. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya ay laitin, hindi siya nanlait. Nang siya'y hampasin, hindi siya nanakit pabalik. Nang siya'y ipako sa krus, hindi siya humiling ng paghihiganti. Sa halip, sinabi niya, Ama,
patawarin mo sila. Iyan ang pag-ibig na higit. At kung magiging tapat tayo, napakahirap nitong isabuhay. May mga taong sugatan dahil sa pagtataksil. May mga magulang na nasaktan ng kanilang mga anak. May mga magkakaibigan na nagkalayo dahil sa hindi pagkakaunawaan. May mga pusong hanggang ngayon ay may dinadalang galit. At natural lamang na gustuhin nating gumanti o magkimkim. Ngunit sa tuwing ginagawa natin iyon, sino ang unang nasasaktan? Hindi ba tayo rin? Dahil ang galit parang apoy. Habang sinusubukan nitong sunugin ang iba, tayo naman ang unang nasusunog. Habang kinikimkim natin ito, tayo rin ang nawawalan ng kapayapaan sa puso. Kaya hindi tayo inaanyayahan ni Jesus na huwag gumanti para lamang mapabuti ang iba. Inaanyayahan niya tayong huwag gumanti upang maging malaya ang ating puso. At ito yung napakagandang nais banggitin ng ating ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang taong hindi gumaganti mahina. Ngunit sa totoo lang, siya nga yung mas malakas. Kailangan ng lakas upang manahimik kapag gusto mong sumigaw. Kailangan ng lakas upang magpatawad kapag nasasaktan ka. Kailangan ng lakas upang magmahal kapag hindi ka minahal. At iyan ang lakas na nagmumula sa Diyos. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang sumusunod sa batas. Nilalampasan niya ito. Hindi lamang siya makatarungan, siya'y mahabagin. Hindi lamang siya mabuti, siya ay mapagbigay. Hindi lamang siya nagpapatawad kapag madali. Nagpapatawad siya kahit masakit. At marahil ito ang tanong ng Panginoon para sa ating lahat ngayon. Saan ako tinatawag na magmahal ng higit? Sa pamilya ko ba? Sa isang taong nakasakit sa akin? Sa isang relasyon na nangangailangan ng pagpapatawad? Sa isang taong matagal ko nang hinuhusgahan? Dahil ang mundo ay puno ng mga taong marunong gumanti, ngunit kakaunti ang marunong magmahal ng higit. At yan ang dahilan kung bakit tayo isinugo ni Kristo. Hindi upang maging katulad ng mundo, kundi upang maging katulad niya. Kaya ngayong panahong ito, tandaan natin yung salitang higitan. Higitan ng pag-ibig, higitan ng kabutihan, higitan ng pagpapatawad, higitan ng kabutihang loob. Dahil kapag namuhay tayo ng higit sa hinihingi ng mundo, doon natin tunay na ipapakita ang puso ni Kristo. Pagnilayan po natin, meron bang tao sa ating buhay na patuloy nating kinikimkim ang galit o paghihiganti? At paano tayo tinatawag ni Jesus na magmahal at magpatawad ng higit? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo akong magmahal tulad mo. Kapag ako'y nasasaktan, bigyan mo ako ng lakas upang huwag gumanti, kundi magmahal. Kapag ako'y nagagalit, tulungan mo akong magpatawad. Punuin mo ang aking puso ng iyong awa upang maging daluyan ako ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundong nangangailangan nito. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga,
pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.